Haler-haler. Oh, ang dalas ng upload ko, ha? Bakit ako nandito today? Ano pag-uusapan natin? Gusto pag-usapan yung privilege of aging. Okay? Kasi hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong tumanda. Di ko to napansin, malapit na pala tong bumigay. Anyways, tapos na maglinis ng bahay, naglinis ng ref, naglalaba ako ngayon at naglilinis ng bag. Bagong acquisition ko to. Hindi siya bago, vintage siya. Nabili ko sa isang vintage shop dito sa Pilipinas, sa Sydney. This is by Celine, the old Celine. Yan. And kino-condition ko lang yung leather niya kasi medyo may mga cracks na kailangan ng linisin eh. But anyway, nandito ako today kasi kanina naglalakad ako. Mahilig kasi ako maglakad. Pagka umaga, yun yung exercise ko. Whenever possible, maglalakad ako ng mga 5 kilometro around our vicinity. Yan. Maglalakad ako ng mga 5 kilometro. Tapos, anong tawag yan? Habang naglalakad ako, nakikinig ako ng music at nagmumuni-muni ako. At kanina, nung naglalakad ako, meron ako nakitang, well, I think mag-asawa sila. But they're an elderly couple. And by elderly, I mean they are in their 80s. Maybe even possibly close to 90s. Naglalakad sila, magkahawak sila ng kamay. Naisip ko yung huling El Bimbo. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay. Anyway, ayun, naisip ko siya. And then naisip ko, sana kami rin ng asawa ko pagdating ng panahon. Sana umabot kami dun sa ganung age na masaya pa rin, na magka-holding hands pa rin pag naglalakad, ganyan. Naisip ko yun kanina nung pinapanood ko yung dalawang matanda. And then I said to myself, actually, 75 okay na ako eh. If I grow old to be 75, I'll be happy with that. Ayoko rin kasing dumating dun sa point na magiging burden ako sa ibang tao, na magiging alagain ako. It's not something that I look forward to. Lalo na kasi wala naman akong anak, 'di ba? So, hindi ko sinasabi na pag may anak ka, maging pabigat ka, 'di ba? Ang sinasabi ko ay alam kong wala namang mag-aalaga sa akin. Although dito sa Australia, uso naman talaga dito yung aged care facility. So, okay lang din. And naghahanda naman talaga ako for retirement. Pero, yun nga, nung kanina nung nakita ko yung dalawang matanda, ang naisip ko talaga ay sana kami rin. Sana umabot kami doon sa point na kahit matanda na kami, ganyan pa rin, diba? And then, it occurred to me that not everybody is given the privilege to grow old. Sorry kung maingay, baka naririnig niyo yung washing machine ko nagsispin kasi. Yun nga, not everybody is given the privilege to grow old. And those who are very blessed. Okay. Tapos naalala ko din, meron akong batchmate nung high school. Nag-doctor siya. So, 10 to 12 years of studying after high school, diba? So, mga 30 na siya when he finished and became a full-fledged doctor. And then, he passed away at 37, I think. So, parang, kung isipin mo, parang 7 years lang niyang na-enjoy yung buhay niya after school. And pag naisip ko yun, ang lungkot, diba? Yung batchmate ko na yun, he died of natural causes. As in, if I'm not mistaken, atake sa puso. At a very young age, diba? Pero, syempre, meron din yung mga instances na aksidente yung dahilan, diba? Biglaan. Hindi mo naman kasi talaga masasabi kung kailan, diba? So, for those of us who are given the privilege to get to this age. Kasi, syempre, kung natatandaan nyo, nung nag-umpisa ako sa YouTube, parati ako naka-makeup, may false lashes, diba? Contour todo. Tapos ngayon ganito na lang itsura ko humaharap sa inyo, diba? Pero yung naisip ko kasi is, napaka-superficial noon.
But that's also has to do with kung ano yung social media na kinokonsume ko at that time in my life. Okay. So, naisip ko, actually, di ko kailangan yung makeup, di ko kailangan maglagay ng mascara, kumbaga. Okay, because that was what I was doing. I was literally putting on enough makeup so that I would not be recognizable to people in public. For two reasons. One, hindi ako nagagandaan sa sarili ko. But two, more importantly, safety. Kasi alam niyo naman yung mga topics ko noon, diba? Politics. And if you know the history of this channel, nawala ako for a while in 2016 because I received death threats. So, that was one of the reasons why I've kept putting on, makeup and different faces para pag lumalabas kasi ako, ganito lang ako eh. So, hindi mo ako ma-recognize as me kung ganon. But anyway, so yun. Kung saan na umabot yung kwento ko. Pero kasi naisip ko rin na, nung time na yun, nung mga panahon na yun, na ayokong tumanda. Pag nakakita ako ng puting buhok, binubunot ko, ganyan. Kasi parang feeling ko, ano ba? Diba? Pero ngayon naisip ko, actually na ang pakialam eh. I'm happy, I'm healthy, and that's what's important. Diba? I keep myself fit, although I really gained weight over the last couple of years, and ngayon na lang ako ulit bumaba yung timbang ko. And I did it na hindi dahil gusto kong pumayat at maging anong tawag dito? At hindi dahil sa gusto kong magkasya sa mga damit or whatever. Hindi yon. Kasi may history ang family ko ng tawag dito, hypertension. And statistics show that kapag malaking tiyan mo, mas mataas yung possibility na magkakaroon ka ng sakit sa puso, diabetes, yung mga ganyan. So, my concern was more around the health aspect of it. Kasi may history nga ako. Like, yung kuya ko may diabetes. So, ayoko magaya. Now, when I think about it, sabi ko, yung classmate ko na yun who passed away at an early age, didn't even get to enjoy a lot of his life. Kasi nga, bata pa, diba? Whereas I'm here, I'm healthy, I'm happy, ano pa ba yung kailangan ko? Diba? I can do whatever I want, I can buy whatever I want, and I can go wherever I want, whenever I want. So, parang sa akin, I'm so blessed, and there isn't anything more that should matter to me. So, yung mga superficial issues ko noon, hindi ko na siya iniisip ngayon. Okay? It took me a long time, 43 years, bago ko natanggap sarili ko. And I know that there are people out there who are struggling with insecurities, with childhood trauma, with the feeling of not being loved, mga ganon, not being accepted, being ostracized or outcast. Alam ko may mga ganyan. Sa mga viewers natin, may mga sumusulat din sa akin dati na may mga ganun silang issue na kapag talaga nagmumuni-muni ako kung saan napupunta yung aking trail of thought eh. But anyway, ang sinasabi ko kanina, diba, is I feel so privileged na umabot ako sa ganitong edad. Hindi ko rin naiisip na kailangan ko magparetoke. Hindi ko sinasabi na masama yun. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin nyo sa sarili nyo, diba? That's your life, it's your body, it's your money, it's your time. Do what you want to do. Walang masama sa pag-enhance ng binigay sa'yo ng Diyos. Okay? Yun ang opinion ko. But I also am of the opinion that I don't need it. So, hindi ko siya gagawin. Sayang pere. Ipang ta-travel ko na lang yon, di ba? But at the same time, I know of some people who
may want to do it, lalo na kung may disability kasi or deformity. And I have nothing against that. Hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo, pero yung tatay ko kasi, he grew up with a disability. Nagka-polio siya nung bata siya, and it left him with one leg shorter than the other. I think it's his left, tama ba? Yung left leg niya, mas maikse sa right. So, pag lumalakad siya, pag ganon. He was bullied for it nung bata pa siya. Sana nga makilala ko yung mga nambully sa tatay ko para makaganti. Kasi syempre dinala niya yun. Hindi man niya sinasabi. Alam ko dinala niya yun. And it's probably one of the things that propelled him to do the best that he can with his abilities. Kasi, di nyo na itatanong, top 6 sa mechanical engineering board exam ang tatay ko. Yeah, my dad was a brilliant man. And I think what pushed him to work hard is because he knew that he was different. And that he knew that people think that he won't be able to make it because of his disability. So he wanted to prove them all wrong. And he did. So, and my dad passed away at 63. Isa yun sa mga bagay na sinasabi niya sa amin dati is ayaw niyang tumanda na magiging pabigat siya sa amin. I think it has also to do with the fact na medyo naging alagain din siya nung araw dahil nga dun sa disability niya. Okay? And he doesn't want to burden anybody. Mataas din kasi yung pride syempre ng tatay ko. And when I think about that, I think ako, okay na ako sa 75 kasi parehas kami. Ayaw namin na maging burden ng ibang tao. I don't want my cousins or my siblings to feel like they have to look after me dahil hindi kailangan. Diba? I mean, para sa akin, okay na ako. Achieve ko na yung mga gusto kong ma-achieve. Wala naman akong anak na kailangan pag-aralin. Wala naman akong, hindi ko sinasabing targetin nyo na ako Ay, ibig ko lang sabihin, kung ipagkakalob sa akin ng Diyos na hanggang doon na lang, di hanggang doon na lang. May magagawa ba ako kung gusto niya akong kunin, di ba? Ano nga ba bakit nga ba ako napunta sa ganitong usapin? Biglang napaka-morbid. Yan na isa sa mga masasabi ko sa inyo about me. Mahilig akong mga morbid na bagay. Pero yun nga, ipagpasalamat natin kung anong mga nagiging biyaya natin. Huwag nating kalimutan na every day in our lives, we are given a new chance to change our life, our trajectory in life. We are given the opportunity to choose and to choose good or bad. Okay? Na-touch ko kanina yung social media and I'm a little bit concerned about what's out there in social media and how people consume social media and kung paano nababawasan yung critical thinking ability ng mga tao because of what they see on social media. Or perhaps, wala talaga silang critical thinking ability kaya ang dali nilang mauto ng mga nakikita sa social media. Okay? And inaamin ko that at some point, I was like that too. Okay? Depende talaga sa... Kaya mas maigi na pinapakinggan talaga natin yung both sides. And I'm not just talking about politics or current events and things like that, but everything, okay? Kailangan both sides kita mo para ikaw makapag-desisyon para sa sarili mo kung saan ka papanig, kung papanig ka man, diba? Kasi kung isa lang lagi yung pinapakinggan mo, halimbawa, sige, punta tayo sa politics. Halimbawa, kung kakamping ka or BBM ka, diba? If you're only consuming media about the positive things of BBM or the positive things of Lenny, syempre, ang alam mo lang ay, uy,
okay talaga yung kandidato, di ba? And anyone who says otherwise is an enemy, di ba? Or hindi lang nila naiintindihan kung bakit yun yung pinipili mo, di ba? Pero, kung titingnan mo lahat, pati yung negative sides of both, and then also, yung mag-consume ka rin ng media na kinokonsume ng mga BBM, mag-consume ka rin ng media na kinokonsume ng mga kakamping, okay? And then, decide for yourself. That maybe you don't even want to be part of either of those, diba? Baka merong ibang better option. So, in the same vein, ganun din sa ibang mga bagay sa buhay, sa mga relationships niyo sa buhay. And I'm not just talking about romantic relationships, like friendships and family life, diba? At isa pa siguro sa mga sasabihin ko ay, huwag kayong matakot na mag-cut off ng mga toxic people in your life, kahit pa kamag-anak niyo sila. Kung wala silang ina-add na value sa buhay niyo, do not be afraid to cut them off. Kasi minsan, yung mga taong yon ang nang-aangkla sa inyo, kaya hindi kayo umuunlad. And you will hear a lot of people condemn you if you do let those people go. Okay? Marami kayong maririnig na, di ba naman itong mga to, napakawalang utang na loob, bla 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 bla. Ang utang na loob ay walang katapusan, at kung yun ang magiging panghahawakan lagi ng mga tao para panatilihin ka sa sitwasyon mo na hindi mabuti para sa'yo, you don't need those people in your life. Okay? Ano ba yan? Ang dami kong mga naiisip na kung ano-ano. Meron bang point in any of the topics that I've said today that you want me to discuss further? Or you want me to talk about a little bit more? Sa perception ko, sa mga nakita ko sa buhay ko, let me know. Kasi ang dami kong mga thoughts. Feeling ko nga may ADHD ako kasi hindi ako makafocus lagi. Parati ako nadidistract. Ang attention span ko ay napakaikli. Pero at the same time, kapag meron akong task, super duper focused naman. Yung hyper-focused and sometimes even hyper-fixated on things. May pagka-obsessive compulsive din ako eh. Diba? Yung parang hindi ko talaga siya makontrol, kailangan akong gawin. Lalo na halimbawa, meron akong naisip na, uy, gusto ko itong bilhin. I will do tons and tons and tons of research about that item. In both cases, like reviews na positive at reviews na negative, para malaman ko kung kailangan ko ba siyang gawin. To the point na kailangan kong consciously i-distract yung sarili ko from that kasi I become obsessive. Ano ba yun? Symptoms ba yun ng ADHD? Adult ADHD? Let me know. There's mga experts dyan. Ha? Kasi feeling ko, oo eh. But anyway, maraming salamat sa pagpapa-unlock nyo sa akin, pagbigay ng oras sa aking mga walang katuturang pagmumuni-muni. Pero nga, kung meron kayong gustong pag-usapan natin ng medyo mas malalim pa dun sa mga nabanggit ko, or even other topics that you feel you want us to talk about, leave them in the comment section down below. Maraming salamat!